The number of self-rated hungry families have increased in the third quarter. Based on the recent survey of social weather stations, 22.9% of respondents said their family experienced involuntary hunger or being hungry and not having anything to eat at least once in the past 3 months. This is a jump from 17.6% recorded in a similar survey in June. This number is also the highest since the height of the COVID-19 pandemic in September 2020. 16.8% of them experienced moderate hunger, or those who experienced hunger once of a few times in the past 3 months, while 6.1% felt severe hunger. I was checking on it kanina, yung isang mataas din na area ulit, no, o tumaas na area kung saan yun nga yung poverty rate or yung hunger rate doon ay mataas ay sa area ng Mindanao pa rin. So, we have to take a look at that, no, kung ano yung mga factors influencing itong pagkakataon nito, itong hungry na mga kababayan natin or yung self-rated hungry families, ano? Siyempre, siguro doon, walang real access sa food, baka nag-increase yung population doon, walang trabaho, diba? Yan yung mga ilang factors that sometimes you can take a look at. Yung self-rated hunger, pwedeng nakakakain ka naman ng 3 meals a day. Pero para makuha daw yung 3 meals a day, ginagapang mo talaga yan. As in, kunyari, ang lunch mo is, let's say lang sample lang para maintindihan nila for context, your lunch time is at 12 o'clock. As of 10 a.m. of that day, hindi mo pa rin alam saan mo kukunin yung pera to eat at 12 o'clock. So sometimes last minute may nakadiskarte sila, nakadilihensya sa. So that is part of hunger also, yung talagang hindi secure ang meal mo for the next day. You only secure your meal for lunch. Tapos pag dinner, hindi mo pa rin na naman alam kung makakakain ka ulit. Exactly. Yan po ang sitwasyon ngayon nangyayari sa karamihan sa atin out of the metro. Exactly. Oo. Nakikita mo lang kasi naman sometimes dito, nagreklamo tayo, paano naman next week ko? May ibang tao, pinag-uusapan, paano yung mamaya? Yan ang nagiging problema din natin. Of course, yung inflation, di ba? Pagtaas ng mga bilihin, yan isa sa mga number one din o isa sa mga factor that we could consider bakit nagkakaroon ganito ng pagtaas, di ba, ng self-rated na hungry families. And of course, can you see, di ba, kanina pinag-uusapan natin off-air na you will see a lot of mga politicians, di ba, sa mga local government units as well, sa national post na namimigay ng mga iba't ibang klaseng ayuda. Napakarami nating ayuda ngayon. We have AIX, we have 4Ps, we have Tupad, etc. And yet, we see these people, diba? Itong mga kababayan natin na pataas ang pataas yung mga numbers nga ng mga nagugutom. Para ka kumain lang daw ng 2 cup ng rice, tsaka isang ulam na paghahatian ng pamilyang 5, nahihirapan. Exactly. Bakit daw may mga ibang politiko, kung mag-arkila daw ng bahay. Safe houses. Mamaya. Hindi, sinasabi ko lang. Mamaya na natin pag-usapan. Wala naman ako sinabi kasama sa accountant, but sino pa pinag-usapan ko? Oo nga. Pero tama ka naman dun. And alam mo na, di ba, chain reaction Sorry, yan. Kapag may mga nagugutom, anong kasunod niyan? Di ba? Malnutrition. Di ba? Yung mga kababayan na naman natin ng mga kabataan na tataasan naman yung bilang ng mga malnutrition. Hindi siya na namumulitika o anything. Basta we're just calling it as it is. Yan ang nakikita mo. Ito, ginastos mo 8 million, 10 million para sa renta ng mga bahay. Pero itong isang pamilya, ginagapang in 3 days, mga ganun. In 3 days. Breakfast, lunch, and dinner, ginagapang nila. And yet, ito din, pinag-uusapan natin to everyday, di ba? Kahit na papunta pa lang tayo dito o pauwi tayo. Yung mga maraming nasisira na mga gulay, diba? Tatapon na lang nila. Tatapon lang, tapos yung mga isda na rin na halos ipamigay na tapos wala naman kumukuha. May hunger tayo. We have, ang taas May hunger tayo, and yet, one time, nagtapon tayo ng squash. Diba? May time na nagtapon tayo ng mga squash, mga pumpkin, tapos isang beses kamatis, tinapon natin sa kalye. Yung mga isda, naalala mo yung sandamakmak na isda. Hindi alam kung saan ibibigay daw. Oo. Nakikita mo talaga yung anong tawag doon, Diego, yung forecast. Diba? Tapos yung, of course, yung distribution ng mga pagkain. So, huwag niyo sasabihin walang pagkain. Agricultural cost, etc. Pag libre na ang pagkain, hindi na umaabot sa tao. Pero pag may bayad, tsaka lang umaabot, hindi. Ang daming surplus Tinatapon na lang natin. Sana umabot na lang yan, di ba, sa mga kababayan natin.